Hello sa inyong lahat! Sa video na to, isasagutin ko ang comment ni Maria Lorely Corona. Hi sis, tanong ko lang po, if ever na mag-grant yung Schengen visa ko ng Czech Republic, tas punta ako ng Spain, okay lang na dyan na ako muna hanap ng work. Yes, pwedeng-pwede kayong pumunta dito sa Spain once na nagkaroon na kayo ng Schengen visa. Either kung saang mang bansa kayo nag-apply, kung ito man ay working visa, tourist visa, or student visa sa Schengen countries. Kasi nga, kapag nagkaroon kayo ng Schengen visa, ibig sabihin, pwede kayong mag-travel sa iba't ibang Schengen countries, katulad ng Spain, as long as may visa pa kayo. At dito sa Spain ay hindi dito mahigpit, basta naandito ka na, ay pwede kang maghanap ng trabaho. Ang mga trabaho nga lang na pwede nyong pasukan dito ay pagiging chika o yung tinatawag na katulong. Sa ibang bansa, ang tawag ay sa Hong Kong ay kunyang, tapos sa Saudi naman ay kadam. Pero dito sa Spain ay chika ang tawag yan. Dahil nga wala pa tayo, yung mga pupunta dito na nag-jump ay or undocumented ay mga hindi pa sila pwedeng magtrabaho sa ibang klase ng trabaho katulad sa restaurant or kung saan man, kundi sa pagiging chika muna. Tapos, wala namang problema dito dahil hindi naman kayo tatanungin ng mga employer dito kung paano ka ba nagpunta dito, ikaw baga kung ano, ganyan. Hindi na tatanungin yan. Ang itatanong lamang ng employer ay kung ano ang experience mo. Siyempre, kung halimbawa, nagpaplano kayong pumunta dito sa Spain, ang kailangan nyo na kaagad i-ready ang inyong CV. Gumawa kayo sa inyong mga cellphone ng inyong CV. Meron naman sa mga Google how to make CV. Mag-search lang kayo dyan. Katulad ng ginawa ko kasi nga ako ay wala lang. Try ko lang maghanap ng bago. Ngayon, gumawa ako kasi may nabasa akong post ng isang agent na merong amo na naghahanap ng papasok sa kanila. Maganda kasi ito kasi stay out. Ngayon, nag-send ako, kaya lang nanghihingi ng CV nga. Paano yan? Di gumawa nga ako pandalas. Ngayon, ay papakita ko na lang dito sa screen yung napakasimpleng ginawa ko. Pwede nyong gayahin. Yun nga, sinend na nung agent doon sa amo na naghahanap at kanina tumawag sa akin. Kaya lang, wrong timing kasi nga, ay nagsundo ako sa alaga ko. Then, marami kasing sasakyan, kaya hindi ko siya na-entertain. At yun nga, hindi ko lang alam, hindi na niya ako tinawagan, hindi rin naman ako nag-message kasi hindi pa naman ako talaga desidido na umalis. Kasi nga, nag-try lang ako. Tapos, dahil sa hindi lang din naman ako ang ibinigay noong agent, kaya talaga napakaliit pa rin naman ang chance na ako ay matatanggap. At sinabi ko din kanina doon sa amo na ako ay kasalukuyang nagtatrabaho pa dito sa aking trabaho. Kaya, kung hindi niya ako tatawagan hanggang bukas, ay ibig sabihin ay yung mga ibang sinend sa kanya ng agent ay meron na siyang napili doon. Kaya yan, sa mga kababayan natin na pupunta dito ay wala namang dapat lalahanin kasi as long as maganda yung yung experience mo, hindi mo kailangan na pakadamihan ng nakasulat, lalo na kung hindi ito related sa pagiging kasambahay. Kasi ang pinaka-importante na isulat mo doon ay kung ano yung experience mo sa pagtatrabaho sa bahay. Bali doon sa resume sa CV na ginawa ko ay hindi ko na inilagay doon kung anak-anik. Kasi nga, hindi ko talaga sineryoso yung paggawa. Pero, kung gagawa kayo, i-detail nyo kung ano yung ginagawa nyo doon sa trabaho nyo. Ako kasi naman, dahil 6 years na kasi ako dito, kaya pwede na kami mag-usap. Kung interesado siya, di tawagan niya na lang ako kung hindi. Pero, yung aking ginawang yun, ay babaguhin ko yun. Kasi lang yan, mabilisan lang kasi kahapon. Ayan, sa mga kababayan natin, basta ikaw ay may Schengen visa ka na, kahit saan man yan, pwede kang pumunta dito sa Spain. Then, maghanap ka dito ng trabaho, pwedeng-pwede. Wala kayong dapat alalahanin kasi minsan may nakausap ako, natatakot siya kasi nga, baka may hulihin or may pa-default, ganyan. Wala po dito sa Spain. Dito sa Spain ay malaya kayong makakagalaw, malaya niyong magagawa ang lahat ng gusto nyo. Pero syempre, huwag kayong gagawa ng mga masama. Mga illegal kasi syempre, iba na yung ibang usapan na yun. What I mean is, pwede kang maglakad, masalubong mo man yung pulis, wala kang dapat alalahanin, hindi ka naman sasabihin na, pwede ka bang makita ang dokumento mo?
Wala namang ganun. Napakabihira. Depende na lang kung napunta kayo dun sa lugar na may nag-aaway, tapos saktong naandun ka, i-check yung mga document. Pero kapag wala naman, ay wala kayong dapat alalahanin. Safe na safe dito. Wala naman ditong balita na pinauwi. Sa tagal ko na dito, merong chika-chika lang, hindi ko alam kung totoo yun, na may may hinarang, na may pinauwi, hindi ko alam. Pero parang hindi naman ganon ka-legit yun. Dito ay safe na safe, hindi nagpapauwi ng Pilipinas. Tapos dito sa paghahanap ng trabaho ay talagang napakadami lang. Imagine niyo yung isang amo na yun, yung pinost ng isang agent ay talagang sobrang dami sigurado ng ipinorward doon ng agent para pagpilian ng amo. Kaya pag pupunta kayo dito, kailangan talaga ay galingan nyo. Gandahan nyo yung nasa CV nyo para ma-attract nyo yung employer na. Kasi syempre, babasahin niya kasi yon. Isi-send kasi nung agent yung inyong mga resume doon sa employer. Tapos, babasahin niya yan. Syempre, paglalagay na yung sigurado naman sa pagbasa pa lang ng employer doon sa ating mga resume ay medyo meron na siyang choices. Meron na siya. Tapos, kaya lang, kakausapin tayo by phone. At hindi lang dyan natatapos, mapupuntahin pa sa bahay. Tapos, doon pa i-interviewin personally. Siyempre, gusto ng mga amo dito na makita tayo ng personal at makausap ka ng personal. At saka, siyempre, ipakita din sa iyo yung bahay. Ganun ang kadalasan nangyayari dito na ipapakita ng employer yung bahay nila, tapos yung kwarto mo, lahat ng bahay nila, ganyan. Tapos, hindi pa yan. Hindi pa porque ganawa niya yon ay ikaw ay siguradong tanggap na. Tatawagan ka pa. Kaya mag-aantay ka pa. Kapag ikaw tinawagan, ibig sabihin tanggap ka na. Ayan. O kaya naman, magme-message naman sila, sabihin nila na may hinahanap kasi kaming iba. O kaya may napili na kami, ganyan sasabihin sa'yo. Tapos, igugutla ka naman na sana makahanap ka din ng employer mo, ganyan. Ayan. Kaya sa mga kababayan natin na mag-a-apply papunta ng Schengen countries, kahit saan man yan, at gusto nyo pumunta talaga ng Espanya, kasi nga dito sa Espanya ay 2 taon lamang, pwede na kayo mag-process ng inyong papel. Walang pumipigil sa inyo. Kaya lang, kailangan nyo talagang makipagsabayan at makipagsapalaran. Kasi nga, sobrang dami na ng tao dito. Kaya kung kaya nyo makipagsabayan at makipagsapalaran, go lang kayo. Okay, sana ay may natutunan kayo sa aking video na to. Maraming salamat!